Good morning. Dito kita ngayon sa Norway. Nag-drive tayo ngayon. Ito yung pinaka-okay nating driver. Okay, Si ulit akong karaan. Julius. Dati itong pinaka-expert ito sa Red Cross sa Davao, tsaka dating pumpero. Kaibigan natin. Okay lang ba sa iyo, Ami? Yeah, okay lang. Tsaka ito yung pinaka-misis niya. Say hi. Hi. Good morning. Good morning in Norway. Good afternoon in the Philippines. Anong oras na pa sa US ngayon? -6. 6 hours kayo ahead of time. Good evening yeah. Good night. Madaling araw pa. Madaling araw pa. So ito yung kuha niya. Sasakyan niya Tesla. So ang content natin ngayon, paano ba mag-drive at saka specification ng Tesla habang lumalakbay tayo, habang driving tayo patungong airport sa Oslo. Pero kami susunduin from Davao. From Davao. Sige Jo, can you talk about Tesla Jo, or how it works and how especially dito sa Norway, ano na sila, more on nasa transition na magpalit, dahan-dahan nilang pinapalitan ng sasakyan galing sa diesel tsaka sa gasolina papunta na sa electric. Kasi ang Norway, isa sa mga bansa na particular about the environment. So pag electric car ang pinag-usapan, wala siyang exhaust, walang usok. And itong sasakyan na to, this is Tesla na Model Y, performance model. Wala siyang makina, walang engine. So ang nagpapatakbo nito is electricity. Then motor lang siya, electric motor. Walang makina na mayroong oil, na hindi gumagamit ng fuel. Tawag nila dito is fossil engine. So tahimik kasi walang makina. Pwede kang magstay sa loob ng sasakyan. For example, biyahe ka, pwede kang matulog sa loob ng sasakyan na umaandar yung aircon kasi walang fumes, walang exhaust. Then ano siya, medyo tipid. Sa Norway kasi ang source ng electricity is more on hydroelectric. So wala kaming mga coal plants na umuusok para mag-produce ng electricity. So dito more on tubig, mga waterfalls, yun ang source ng energy. Meron ding part ng Norway na merong mga turbines, mga wind turbines. Hangin ang source ng electricity. So basically sa Norway, hindi siya totoo yung sinabi nila na pag electric, kakos din ng pollution yan kasi galing sa mga planta ng electric plants. So dito hindi yan siya totoo. We are more on environmental friendly electrical source. So bakit pinili namin itong brand? Kasi ang Tesla meron siyang network of superchargers, approximately 200 to 300 kilometers. Merong naka-posisyon na mga superchargers na pwede kang mag-charge anytime. So although itong white, nagbabayad kami every charge, pero minimal amount. Yung black, si Thor. By the way, ang mga cars namin merong pangalan. Itong puti, si Onin, kabaliktaran ng Ninyo. Kasi we considered ang anak namin, ang aming mga cars, part of the family. Yung black, pangalan niya si Thor. Kasi yung ahente na tumulong sa amin para makakuha kami ng mga perks, si Torbjorn, Norwegian. So para pasalamatan namin siya, palanganan namin yung sasakyan na Thor. So marami ding brands dito na electric, like BMW, Mercedes, pero hindi masyado reliable yung kanilang charging facilities, tsaka ang range, yung
isang full charge. May mga brands na medyo konting kilometers lang. Ito approximately 460 kilometers ang maabot niya. But depende rin sa paan ng driver. Ang advisable kasi na mag-drive ka ng electric car is yung dapat tino lang pag umapa ka sa accelerator, hindi yung pabigla-bigla. Every time na umapa ka ng mabilis, it is a waste of energy. So i-try natin ngayon pagdating sa highway, ipatry natin si Boyet yung sudden acceleration. Alam ko may magre-reklamo dyan sa likod kasi ayaw niya. Automatic yung sudden acceleration o sa pantay control pa rin? Once apakan mo, ma-feel mo yung hatak ng sasakyan. Marami kasing nagsasabi na kumbaga parang ano daw, weak raw yung kotse kasi it is powered by electricity. So this is a performance model, so design ito na malakas siya humatak. Oh, talaga. Pero dalawa lang ang pedal niya, no? Brake at saka accelerator lang. Ang advantage ng driving with an electric car, kasi automatic to, every time bitawan mo yung accelerator, kusa siyang meron siyang effect na braking effect. Then at the same time, mag-generate siya ng electricity while mag-brake ka. Ang tawag dyan sa term nila is regeneration. So merong part dito, ito yung green, pag lumabas yan, ibig sabihin you are producing an electricity. Bibitawan ko yan meron siyang green yan. So ibig sabihin nagpo-produce siya ng electricity. Although hindi ganun kadami ang pumapasok ng electricity, but at least nagre-regenerate siya. So ayan, try natin 1, 2, 3. Oo. From speed, 180 to 120, automatic siya. Yeah, automatic. Mabilis siya masyado. Yung black, si Thor, malakas din ang arangkada niya, pero hindi yun siya performance, so hindi siya ganun, hindi ganito ka lakas ang hatak. But hindi naman kami bumili ng sasakyan para pang karera, but sometimes ma-enjoy rin. Ano na si Josh, may urge din na patakbo ng mabilis, but usually dapat maingat tayo dito kasi mahal masyado ang multa dito. May ticket ng overspeeding, di ba? Yeah. Yan, electric din yan. BMW, no? but alam niyo na yung BMW, Mercedes, mahal siya. So yan, mas mahal pa yan sa Model X. Pero limang upuan lang yan. Yung black 7-seater yun. SUV na ba yun? Yeah, SUV siya, considered si SUV. Ito, mini SUV. 5-seaters lang, no? 5-seaters lang siya. Katulad dito sa Panam. Sakyan na gamit mo. Ito, maliit ito kaysa dyan. 5-seaters. But so far, kahit 5-seater ito, pwede mo, yung nakaupo sa likod, pwede siyang maupo comfortable na tawag yan, na while magbiyahe. Itong sa dashboard, ano bang tawag dito? Panel, monitor. Monitor. Yeah. Ito. So ito dito, ano na siya, andyan na yung navigation. Built-in siya na navigation. Makikita mo yung speed limit. Ito, meron nakapaligi dito camera ng sasakyan. Then lahat ng signs diyan babasahin niya. Like for example, yung kotse, merong 3 kotse sa harap. Makikita mo, meron nakalagay din siya dito sa monitor. Yan. Then pag malapit na masyado yung nasa likod, makikita mo rin siya na merong sasakyan sa likod. Yeah. Then ano pa ba yung picture nito? Pag halimbawa biglang huminto yung nasa harap tapos hindi mo na malayan, mag-a-alarm siya. Mag-a-alarm. Pero pag nag-alarm siya tapos hindi mo pa inapakan yung brake, kusa siya na magbe-brake. Yan sa likod, di ba? Yan, makikita mo sa gilid. Yan. Ano ba yan? Naka-camera siya? Camera. Hindi ko ma-remember ilan yung specific na number of cameras, but surrounded ito ng camera.
Talaga. So yan ang ginagamit sa autopilot. Kita mo yun, overtake yung isa. Yan, yun. Kita mo sa So, monitor. for example, kahit madilim, kahit foggy, as long as masense ng camera na merong sasakyan, lalabas siya dyan. Oo, makuha talaga no. Makita Yeah. siya sa monitor. Yan, 90 na dito, so overtake natin tong car na to. Kasi may under speed siya. Under speed siya. Makikita mo rin siya kung nandoon siya sa monitor. Ayan. Tapos, halimbawa, ang speed limit is 90. Sakyan. Tapos, lumampas ka na ng 90, makikita mo, yung 90 na may pula, yun yung speed limit. Oo, yun ang Pag lumampas ka na, ano yan siya, parang heart na bumibilis. Parang kinakabahan siya. Tingnan mo, bibilisan ko ng konti ha. Yan o. Gaganon-ganon siya. So ibig sabihin, lampas ka na sa speed ka na. Overspeeding ka na, no? Galing talaga ito ng Tesla. Then, ito, meron siyang built-in na dashcam tsaka computer. For example, nagkaroon ka ng aksidente, pwede itong ibigay sa pulis para malaman kung sino yung may kasalanan, kung sumobra ka ba ng speed, ng ganito, kung ano yung latest na movement ng car. Ayan na si Araw. Pero hindi mo pwede gamitin yun sa personal, pang mga investigation lang. Dito sa Norway, pag merong accident tapos kailangan ng pulis, kailangan merong order ng court. Okay. Na ano, pero ito, pwede mong ma-replay pagdating mo sa bahay. Pwede mo i-replay ito? Yan, pwede mong i-replay. Or halimbawa, nakapark ka sa supermarket. Magsasabi siya dito kung may halimbawa may lumapit, meron sentry mode. Magsasabi siya dito na meron siyang report. So pwede mong i-view bago ka umalis. Talaga ha? Yeah. So, isa yan siya sa security feature ng sasakyan. Tesla. Ito pa rin ang pinaka maraming electric cars dito sa Norway. Tesla pa rin or may isang so far Tesla ang ano dito. Pinaka number one na sabi nila ano raw ito, the Tesla capital of Europe. Sabi, may nagsasabi, ewan ko how true, pero hindi ko alam yung exact figure na mas marami pa raw Tesla rito kaysa sa US, but ewan ko baka kwento-kwento lang nila yun. So speed limit dito is 90, so we will try to cope up with 90. Pwede ka rin gumamit ng adaptive cruise control. Isang click lang ng kambyada. Yan, bitiwan mo yung gasolinador. Tapos, pwede mo siyang iset kung ilang car length yung distance mo. So, kahit hindi mo na i-brake, pag meron ng car sa harap, kusa na siya na mag-minor. Pwede rin siya automatic siya mag-curve kung may curve. Liliko siya. I-try natin. Ewan ko ha kung ma-trigger ko. Sige. Yan. So totoo pala. Bitawan ko, lumiliko siya. Liliko, kusa siyang liliko. Tingnan mo to, curve yan ha. Curve lane yan. Lumiliko siya. Tsaka walang... Yan, kakanan ang curve. Ang curve, liliko siya. Tsaka walang pa sa pedal. Kusa yung liko. So totoo pala yung sabi nila na driverless car, driverless car, no? Yeah, pero ito, magwa-warning sa'yo, hindi mo pwedeng bitawan yung manubela for long period of time. Tignan mo, magbo-blow siya. Ibig sabihin, nahawakan ko. Kailangan mo na. I-move ko yung manubela to make sure nagising ka. Na attentive ka pa rin. So usually, ang autopilot, ginagamit na. Halimbawa, kukuha ka ng sunglasses, kakabit mo, iinom ka ng tubig. Yan, yan. Liliko na naman sa left. Talaga, tignan mo, apply turning lights force kasi ma-disengage yung autopilot pag hindi mo hinawakan. Ma-disengage siya. Main purpose of that, para malaman ng kotse na gising ka. Kasi may mga individuals din na gumagawa ng video na i-autopilot tapos lumilipat sa likod.
Walang tao dito, so delikado yun. Hindi yun siya. Hindi din pwede siya kasi ma-disengage na yung autopilot. So kailangan mo, pag mag-blue na yan, kailangan mo hawakan mo. Tapos pag na-disengage yan, kusang tatabi ang sasakyan. For example, nag-drive ka, may na-heart attack for example, naka-autopilot ka, tapos hindi ka nag-reply sa demand ng car na hawakan mo, dyan na mo mag-demand siya. Yan. So i-move ko lang konti yung manubela para continue yung autopilot. So ito talaga ano na siya, bali increase ko yung speed dito lang sa button kasi 100 na dito eh. Increase ko ng 100. Autopilot pa rin yan, no? Autopilot pa rin. I-increase mo lang yung increase ko yung speed kasi 100 na dito. Yan, 100 na. So kusa na rin siya na ano. Pag meron ng kotse sa harap, kusa din siya mag-slow down. Slow down. Galing talaga ito ng Tesla. Ikaw na naman sa right. Walang kwayan ha, walang gumagamit ng nagdadrive. Wala, hindi ako maapak ng gasolinador. Kusa siya. Wala. So naka-autopilot siya, kahit sa curving. Kaya sa Tesla para yung ibang mga brands meron na rin ganito, pero we are not familiar kasi hindi kami nakatry. Galing pala ito. Yan, meron siyang sasakyan sa harap. Tingnan natin kung mag-slow down siya. Kung hindi, sabog ang puwet niyan. So may mga sensors yan, ano? Meron ng camera. Ayan, meron malapit. Polestar electric din yan. Ito. Kung gusto mong i-discontinue, ano lang siya, apakan mo lang yung brake. Pag makahapak ka na sa brake, mag-discontinue yung auto. Tiyan mo, bumagal sa, nag-set tayo ng 100 na speed, pero merong sasakyan sa harap, so kusa siyang mag-slow down, 89 na lang. Kita mo yan. So makikita mo rin yung car na sa front yan. Yung car na sa front. So disengage natin, napertikan natin to kasi ano siya, may disengage na siya, napakan ko na konti yung brakes. Overtake na tayo. Merong model ang Tesla, kailangan mo siyang bilhin sa Tesla additional feature. Yung ano na siya, na i-signal mo lang siya sa left, kusa nang lalabas yung car, mag-overtake kahit naka-autopilot. Tapos, pag gusto mong bumalik doon, i-signal mo rin siya sa right. So halimbawa, pina-overtake mo siya pero merong sasakyan, hindi possible, hindi rin siya papasok. Yung nasa harapan natin, Tesla din yan, Model 3, smaller version ng Model 3. 3 pala, 3 kasi yan sa ano, sa Norwegian. Yan, ano siya, Model 3, mas smaller version, 5-seater. Then mataas na ang range niyan. Ibig ba sabihin mas maliit, mas tipid sa kuryente or mas tipid? Kasi mas high, ano yung tawag dyan, yung aerodynamic siya. Okay. So hindi ibig sabihin pala na kung electric car vehicle siya, automatic na makatipid ka. So meron din palang model na kunti din yung or ang consumption range niya. Usually mas maliit yung battery, mas konti yung range, mas cheaper din siya. Mas cheaper din siya, makatipid ka pa rin kasi yung charging price niya mas mura kasi mas dali. Actually, ang charging price niya pareha lang, kaya lang mas malapit lang yung marating mo. Okay. Then merong mga dito sa Norway, meron silang iba-ibang sasakyan. Yung mga sasakyan na gagamitin lang nila from house to work, yun, bumibili sila ng smaller battery. Tapos guys, sa amin, ito ang ginagamit ng wife ko for trabaho. So hindi kailangan ng malaki. Pero yung Model X, yun yung ginagamit namin for long drive. Like last year na parang inter-countries, no? Eurotour kami. Abot kami ng Italy. For ilang weeks yun, mama? 4 weeks? 2 weeks lang. 2 weeks. 2 weeks. So nag-drive kami, palitan kami ng anak ko. Dito sa Italy, ilang hours yun? Kung lang, kung straight yun, walang pwede sa 36 hours. 36. Pero kung dala na rest area or kain, abot kami around
siguro 3 days. 72, no? Mga 72 Kasi hours, no? sometimes pagdating sa ferry, kailangan mo mag-antay, wala pa yung ferry. So pag nakasakay ang sasakyan sa ferry, hindi mo man pwedeng bilisan yung takbo ng ferry. So yun, at least meron kang 3 days na allowance. Merong nagko-comment, ayaw namin ng electric car kasi sige ka hinto, sige ka charge. Ako, at my age of 60, hindi na kaya ng katawan ko na mag-drive more than 2 hours. So every 2 hours kailangan rest area. Kailangan mag-rest, mag-stretch, kailangan mong pumunta sa toilet, urinate or whatever. So, para sa akin, hindi waste of time na huminto para magpahinga. Kasi may mga drivers kasi na, halimbawa, galing dito, papuntang Trondheim, around 7 to 8 hours yan. Gusto nila, dire-diretso yan, full tank ng gasolina. Doon na sa Trondheim hinto. Para sa aming pamilya, hindi yan safe. Oo, talaga. Yeah, so saka hindi mo na rin ma-enjoy yung scenery. Yeah, kasi nagmamadali ka. Kita mo yung scenery, ang ganda-ganda pa naman. Kaya kahapon, nung sinundok kita sa airport, naiihi ako. So, habang pumupunta ka sa toilet, ikabit mo na sa charger yung sasakyan mo, you are charging and resting sa the same time. So, yan, hybrid yan. Meron yan siyang makina at saka merong electric. Electric na. Medyo a little bit cheaper yan. Dito sa Norway, malalaman mo pag electric yung sasakyan kasi mag-uumpisa sa E. May kwan sila sa kwan, no? Gaya dito, yung sasakyan natin, EF siya. Yan, D, ano yan, either gasolina or diesel. Meron palang diesel dito na mga kwan, no? Mga kotse? Meron din. Ang advantage lang dito, pag diesel, parang Euro 6 na. Yung Euro 6 na ang quality. Malinis na. Pero meron pa rin exhaust. Meron pa rin usok na lumalabas. So, hindi pa rin siya totally environmental friendly. Samantalang dito, wala talaga siyang tambutso. Tsaka sa electric car, sa tingin namin, nag-electric car kami for ilang taon na, mas makatipid ka sa maintenance, walang change oil. Kasi walang oil yung walang engine.